So Hebrews chapter 10, and we're going to go to verse 35 and verse 36. So, palihog basahon o Bisaya. Now, the word pailog is in English endurance. So my message today is about endurance, perseverance, and patience. So ang mensahe karon is pailog o paglahutay o pagkamalahutayon. Amen. So it says, therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Amen? So magampo ta. Heavenly Father, I'm asking you, God, today that you will give Pastor Mike, myself, Samantha Gusa, a holy anointing of God, that we might preach your word with power, and that your people today might receive the word of God. Father, I'm asking you today for wisdom. God, I'm asking you for the heart of God. I'm asking you, God, supernaturally to bind every disturbance of the Spirit. Lord, that you would even send forth your angels now to stand guard over this house today. God, that even now you would send forth your Holy Spirit. Kay kami, O Dios. God, we are here and aniya kami, we are here and we need sa imong presensya, sa imong pulong para sa among kinabuhi. So Father, we receive now in the name of Jesus. Amen. Amen. Now, the Bible says, do not cast away your confidence. So ang Biblia nagasulti ayaw ninyo pagwat-a ang inyong pagsalig. Now, one of the greatest tools of Satan, Usa sa dako nga din nigiban ni Satanas. if he cannot get you to fall into sin, Kung dili siya makapahulog kanimo ngadto sa sala, the next best thing usa sa pinakamayong nga butang para niya is to weigh down your heart. kana nga pabug-atan ang imo nga kasing-kasing. That you would cast away the confidence of Christ. Kana nga din mawad-an ka og din pagsalig diha ni Kristo. Now, apart from Christ, So gawas diha ni Kristo, we are lost sinners. kita mga nangawala nga mga makasala. We have no hope. Wala tay paglaom. We are dirty. Kita mga hugaw. But in Christ, Pandiha kang Kristo. we are born again. Kita mga nahimugso We are pagkasa. children of God. Kita mga anak nga sa Dios. And so we have the confidence of Christ. Mao kana nga di naa kitay pagsalig diha ni You know, Kristo. when we stand and we preach the Word of God, Sa diha nga mubarog kita og ganing magawali sa pulong sa Ginoo. we have confidence. Aduna tay kini pagsalig. Not because of ourselves, Dili tungod sa ato nga makaya sa atong kaugalingon, because of Christ. pan kini tungod ni Kristo. And so this is the word to the Christian today. O kini mao ang pulong alang sa mga Kristohanon Do karon. not cast away your confidence, Ay sa bulsa ayaw ninyo pagwad-a ang inyong pagsalig. which has great reward. Kaningon sa diri nga kay kini aduna ra unyay dakong balos. Dakong balos nagikan sa Ginoo. Amen? Praise God. Now verse 36. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Sa 36, kay kamo nagakinahanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa gisaad. He said, you have need of endurance. So nagingon siya nga di nagkinahanglan ta og pailog. And he said, after you do the will of God, you will receive the promise of God. Nagingon siya human kita makatuman sa kabubuton sa Dios, Now, makadawat kita sa gisaad sa Dios. What is the Bible definition of success? Naunsa man gayud ang kining gihatag nga kahulugan mahitungod sa kalampusan diha sa Biblia. Doing the will of God.
kaning pagbuhat sa kabubuton sa Dios. The greatest place is the will of God. Ang pinaka din dako o nindot nga dapit mao kana nga naas kabubuton sa Dios. Jesus Christ was suffering on the cross. Si Ginoong Kristo siya nag-antos dito sa cross. Naganto siya, pero asa siya at that time or panahon ang kabubuton sa Diyos. Amen? That's the greatest place. And he said, after you do the will of God, you will receive the promise of God. So nangyong sa human kita makabuhat sa kabubuton sa Dios, makadawat usab kita sa saad sa Dios. Why do we not receive the promise? Nganong wala man kita makadawat sa mga Because saad? we start the race, but we don't finish. Tungod kay kita ning sugod sa pagdagan sa lumba pero wala ta mo human. We become weary. Kita gikapuyan. We cast away the confidence of Christ. Anya tuwa nang nawad-an na ta og pagsalig diha ni Kristo. Now, go to Hebrews chapter 11. Mahitungod ni Moses. Verse 24, 24, hangtod 26. So, by faith, pinaagi sa pagtuo. Amen. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked for the reward. Hebrehanon 11:24. Tungod sa pagtuo si Moses sa dako na siya, wala mosugot nga pagatawgon siya nga anak sa anak nga babae ni Paraon. 25. Nga nagpalabi pa hinuon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa lumalabay kalipay sa pagpakasala. 26. Iyang giisip ang pasipala nga pag-aantuson alang kang Kristo ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto kay siya nagtutok man ngadto sa balos. Now, Moses was raised in the house of Pharaoh. Kani si Moses dito siya nagdako sa panimalay ni Paraon. He was a Jew, Judeo, Oh. but he was raised as an Egyptian. Pag siya nagagipadako ingon nga diin usa ka Ehiptohan. Now, the land of Egypt was full of idolatry. Ang yuta sa Ehipto puno sa mga Diyos-Diyos. Now, Pharaoh himself was considered a god on earth. So kani si kaning Paraon ang iyang kaugalingon giisip ni siya nga Dios sa iyang yuta. The people would worship the Pharaoh. Kaya ang mga tao sila nagayukbok man ngadto kang Paraon. It says, when Moses became of age, Sa diha nga nagingon diri nga sa dihang si Moses nga diin midako na siya. he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So siya ning balibad nga diin siya pagkatawgon nga anak sa babae ni Paraon. I don't belong to the house of idolatry. So para niya sa dili siya kauban sa diha sa panimalay sa mga Diyos-Diyos. And look at 25. Choosing rather to suffer pagantos, to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. 5 nga nagpalabi pa hinuon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa lumalabay ka kalipay sa pagpakasala. Now, notice, in his sinful life of Egypt, there is a pleasure in sin. So atong sayran nga din diha sa din kinabuhi sa mga tao nga dito sa Ehipto aduna gay kalipay diha sa sala. But it said he chose to suffer with the people of God. Apan nagingon siya diri nagingon diri ang pulong nga din
apan iyang gipili nga din mo antos kauban sa mga tao sa Dios. That's why the word says you have need of endurance. Mao kana ang hinungdan nga ang pulong na gayon nagkinahanglan ta og paglahutay. Because in the will of God, there is suffering. Tungod kay diha sa kabubuton sa Ginoo pagbuhat sa kabubuton sa Dios, dunay pag-antos. There is a pleasure in a sinful life, but it does not last. Adunay kalipay niya nga pag pakasala diha sa mao nga kinabuhi pero dili siya mulungtad. And there is suffering in the life of a Christian, but it produces a great reward. Adun naman siguro yung mga pag-antos sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon o sa mga Kristohanon apan aduna kini dakong balos. Now, tanaw of verse 26 ang katapusan bahin, for he looked to the reward. So nagingon diri sa 26, yang giisip ang pasipala nga pag-aantoson alang kay Kristo ingon nga labi pa kadako bahandi kaysa mga bahandi sa ito kay siya nagtutok man ngadto sa balos. The greatest success is to do the will of God. Kaya ang dako diay nga kalampusan kanang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. It's not who has the biggest ministry, the most money, the greatest business, but the man who does the will of God. Dili diay sugdanan kana nga din aduna tay dako nga buluhaton o din aduna tay dako nga mga patigayon apan kini diay kanang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Now, Hebrews chapter 12. So, wait, 11, sorry. Hebrews 11:27. Sa sunod versikulo. So, palihog basahon Hebrews 11:27. Tungod sa pagtuo siya ni Biya sa Ehipto, dili nga nahadlok sa kasuko sa hari, kay siya milahutay man nga ingon sa pagtanaw kaniya nga dili kita. Amen. So, usab. Tungod sa iyang pagtuo. Amen? It says, si Moses forsook the land of Egypt. Nangingon diri nga si Moses mibiya sa yuta sa Ehipto. Now, the land of Egypt for Moses, sayon kay naa sa balay ni Pharaoh, ang hari ni Egypt. So, sayon, iyang kinabuhi, daghang mga kwarta, sa bisan unsa iyang tinguha. Amen? Pero, it says, tungod sa iyang pagtuo, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. So ang pagbiya ni Moses dili hinungdan ay nahadlok siya sa kasuko sa hari. See, Moses did not fear the king because he feared God. So si Moses wala siya mahadlok sa hari nga si Paraon tungod kay siya nahadlok lang ngadto sa Now, Dios. it says, he endured as seeing him who is invisible. So nagingon diri nga kay siya milahutay man nga ingon sa nagtan-aw kaniya nga dili makita. Tanaw kaniya nga dili makita. Who is that? So kinsa man ni? Mao ang Ginoo. Si Jesus ra. It said, that's why he could endure. Because he was able, pinaagi sa Espiritu, dili sa anod, dili sa natural kalibutan, pero diha sa Espiritu, in the Spirit. To now, siya, he could see the Lord Jesus Christ. Paliwala sa iyang mga pagsulay. Mga ekson, there are many things that we see in the natural world. So adunay daghang mga butang atong makita ining natural nga kalibutan. And there are times that it makes our heart heavy. So adunay mga panahon nga kini mao'y mohatod og pagkabug-at sa atong kasing-kasing. It weighs us down. O kini siya makapahugno. But the Bible says there is a way to endure. Panong Biblia nagasulti nga din dunay kini paagi nga kinahanglan tang mulahutay. We see
Jesus Christ. Kanang nga pagtan-aw nato diha kang Jesucristo. Pinaagi sa Espiritu Santo. Tinuod nga pagtuo. A life of faith, we see God. Amen? Now, Hebrews chapter 12, verse 1. Hangtod verse 1, Rob. So therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Amen. Abrahanon 12:1. Busa sanglit ginalibutan man kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabug-at o ang sala nga nagapiit. Paglikos kanato og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Now, he says we are running a race. So naging dili nga din kita nagadagan sa lumba. Now, kung Kristohanin mo, ang tanan diha sa balay sa Dios, you are running the race of eternal life. No, kung Kristohanon ta, so kitang tanan nga niya sa sulod sa simbahan kita nagadagan sama sa lumba. The race implies two things. So ang kinang lumba kini siya atong makita sa duha ka butang. In the natural, a race includes time. Diya sa natural, ang lumba kini siya nagakinahanglan ngayon siya og panahon. So, we only have so much time in our life. So kita adunay bitay kining panahon sa atong nga kinabuhi. And one day, our race will be over. O din usa niya nakadlaw ang lumba sa atong nga matag usa kini siya matapos. Onya, ikaduha, adunay prize or ganti. So if you win the race, there is a prize, there is a reward. So dihang ikaw usas mo daog sa mga panaglumba, so makadawat ka o ganti. Now, he said, let us run with endurance the race that is set before us. Ngayon diri nga kinahanglan natong daganon nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Now, notice there are two parts. So atong masayran nga dunay duha ka bahin ini. He said, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us. Dunay duha ka butang nga diin kinahanglan ato nga isalikway ang mga makapabug-at o ang sala nga nagalikos kanato. Adunay kalainan sa kabugat o ang sala. See, in the natural, Diya sa natural lamang. if you're running a race, Kung nagdagan ka sa ingon nga usa ka sa naglumba, if there is weight, you will not win the race. akong dunay kabug-at nga diin imong gidala, so di gyud ka modaog sa lumba. The way to win the race is to remove every weight. Ingon siya nga kinahanglan nga kung gusto ka modaog sa mga lumba, isalikway ang tanang makabug-at. The weight does not disqualify you, but it slows you down. So ang mga kabug-at dili kini mahinungdan nga diin dili na ka pwede mo apil sa lumba apan kini siya makapalangan kanimo. Pero ang sala, this is what disqualifies you from the race. O ang sala mao kini siya ang makapahunong kanimo o diin dili na ka pwede nga diin mo dalagan tungod kay naaman ang sala. In the natural, if you don't obey the rules, you will be disqualified from the race. So sa natural lamang kung dili nato sundon ang labda sa mga dula, so pwede nga dili na ta paapilon. So, we see the life of Solomon. So ato ning makita sa kinabuhi ni Solomon. He was a holy man of God. Siya usa ka balaan nga tawo sa Dios. He wrote many proverbs. So nagsulat siya sa daghang panultihon. But the Bible says when he was old, Manang his Biblia nagaingon sa dihang nga siya tigulang na. wives turned his heart after other gods.
Ang iyahang asawa o mga asawa mao ang nakaganoy kaniya pagdala ngadto sa lain nga mga Dios. So, his sin disqualified him from the race. So ang hinungdan nga diin siya kining wala na nagasubay o din wala na magdalagan tungod sa iyang kasalanan. Because it says his heart was not loyal to the Lord his God. Tungod kay nagingon ang pulo nga ang iyang kasing-kasing wala naman siya mo unong ngadto sa Dios. That's why we must repent. Kung mao ka na hinungdan nga kinahanglan tang maghinulsol. But there's no evidence that Solomon repented. Apan walay makita nga diin ebidensya o prueba nga si Solomon naghinulsol. He started the race in the power of God. Siya nagsugod sa mga lumba, nagsugod siya sa lumba nga diin uban ang kagahom sa Dios. He had great wisdom. Tungod usa niya na dako adunay dako nakaalam diha kaniya. He had great favor from God. Og nakakaplag siya dagkong mga pabor gikan sa Dios. But the sin turned his heart from the Lord. Wan tungod siyang kasalanan nakapatalikod kaniya gikan sa Ginoo. Now, the weight, kabugat. Look at verse 1. We are surrounded by so great a cloud of witnesses. Nagingon diri nga sa bersikulo 1, ginalibutan kita sa ingon kamabagang saksi. Now, who are these witnesses? Kinsa man ang maong mga saksi? These are the people of God who have gone before us. Mao kini sila ang mga katawhan sa Dios nga diin nagauna kanato nga nangawala na. Who have ran the race. Nga diin sila nakatapos sa lumba. And they have finished by faith. Nga diin ilang nahuman ang lumba uban sa pagtuo. And karon naa sa langit o kauban sa Ginoo. And so he said, we are surrounded by a cloud of witnesses. So nagingon diri nga kita ginalibutan sa mabaga nga mga saksi. And if you could hear them today, O kung atuwa pa lang silang madunggan karon, they would tell you to finish the race. siguro sila mosinggit og maingon nga diin humana ang lumba, They would tapos tell ang you lumba. to fight the good fight. Moingon sila nga diin kinahanglan nga makigbisog ka diha sa mayong pakigbisog. They would tell you there is great reward in heaven. Siguro sila moingon nga diin padayon kamo tungod kay adunay dako kayong balos dito sa langit. He said there are many who has gone before us. Tungod nagingon siya nga adunay daghan nga diin sila mga saksi nga diin nagauna kanato. Now, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Versikulo 2, nawagatutok kang Hesus nga mao ang magaugman, mag-ugman ug maghimpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan ni antos sa cross sa walay pagsapayan sa pagka makaulaw nini og karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Now, the Bible says Jesus endured the cross. Biblia nagasugid nga din si Ginoong Hesus milahutay siya bisan dito sa cross. And we keep ourselves from growing weary by looking unto Christ. Nagyaingon siya nga kita nga din gikapuyan ingon siya nga kinahanglan mo tutok lamang ta ngadto kang Ginoong Hesus. Verse 3. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Sa versikulo 3, palandongan ninyo siya nga miantos sa maong pagsupak sa mga makasala bato kaniya aron kamo dili managkataka ni managtalaw. Now, he speaks about those who become discouraged in their souls. So nagasulti siya kanila nga din na doon na may pagkadiskuray diya silang matagtala. Now, I want to ask you, as a believer in Christ, So gusto ko nga mga tanak kaninyo ingon nga mga magtotoo diha ni Kristo. have you ever noticed
there are times of great victory in our life. So, doon na ba yung mga panahon nga diin ana ata sa dako ang mga kadaugan sa atong kinabuhi? Great joy. Doon na ba tayo dagkong kalipay? There is strength in your spirit. Diin manabay kining kusog diha sa imong espiritu. You feel closer to God. Diin mabati ka, mubati ka nga diin duol ka sa Ginoo. But then suddenly you find yourself in a season of weariness. Diin sa kalit nga diin imong makaplagan ang imong kaugalingon diha sa panahon sa mga kabugat. There are many things that are weighing down your heart. Doon na yung mga panahon nga diin ang imong kasing-kasing nga bugatan. He said we must endure. Nagingon siya dili kinahanglan ta nga mo lahutay. And he said, consider the one who endured hostility from sinners against himself. Nagingon siya nga og palandungon nato siya nga diin ni lahutay o mi antos bisan pagsupak sa mga makasala. To now in verse 4, importante kaayo. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Sa versikulo 4, sa inyong pagpakigbisog batok sa sala kamo sa inyong pagsukol nini wala pa kaulai og dugo. Now, always remember, Atuang kanunang hinumduman. no matter how great your trial is, Aw sa man kadako ang mga pagsulay nga imong giatubang karon. you did not go to the cross. Adin wala ta mo makaabot ngadto sa cross. Only one who suffered for the sin of the world. Usa lang ang diin miantos tungod sa sala sa kalibutan. And he said we must lay aside the weight Nagaingon siya nga kinangatong isalikway ang mga kabugat and the sin diha sa ug ang sala and look to Jesus Christ. og mututok ta ngadto kang Ginoong Hesus. And he said, you have not resisted to bloodshed, striving against sin. Nagingon siya nga sa inyong pagsukol niini wala pagayod kaulai og dugo See, diha sa that's mga why sala. Christ said to carry the cross. Mao kanang hinungdan nga si Ginoong Hesus mao mipas-an sa See, cross. in this world, you will suffer, but it's a moment of holiness and sanctification in your life. So niini kalibutan na doon na may mga pag-antos sa pandinha sa mga pagkabalaan o paghindo nining kinabuhian. The Bible says that we might be partakers of His holiness. Ang Biblia nagasulti kay kita mga mag-aambit man diha sa iyang pagkabalaan. Amen? Minsan diri adunay tinguha para sa pagkabalaan sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? We need that. Kaputli pagkabalaan. Pero sometimes usahay it comes kaliwala sa kalayo. Amen? So the Bible says we have need of endurance. Ang Biblia nagasulti nga nagkinahanglan ta og paglahutay. Now, let's go to James, Santiago, chapter 1. So, verse 2, hangtod verse 4. So, kinsa mo ba sa James 1, 2, hangtod verse 4. Don't miss this. Verse 2, mga ikson, count it all joy when you fall into various trials. Versikulo 2, mga igsoon. Siya diri isipa nga mo'y tumang kalipay sa diha nga iga kasugat ninyo ang nagkalain-laing mga Now, pagsulay. unsa ang klase sa bersikulo? Mao ang sugo sa Ginoo. It's a command of God. Mga ikson, count it all joy. So, God has commanded us to be joyful in the midst of our trial. So ang Dios nagasugo ka na to nga din magkakalipay ka taliwala sa mga pagsulay. Nga naman, verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience or perseverance. Versikulo 3, kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mosangpot sa pagkamainantuson. See, there is a purpose.
Doon na di katuyuan mga igsoon. God is working in your life. Ang Dios nagapamuhat sa imong kinabuhi. God is sanctifying your life. Kaya ang Dios nagahindlo man sa imong kinabuhi ug nagabalaan. And He is preparing you to be used for the glory of God. O giandam ka alang sa giandam ka ingon nga galamiton alang sa himaya sa Dios. Now, verse 4, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen. Versikulo 4, mao lamang nga kinahanglan ang pagkamain ng tuson inyong tugutan sa himpit nga pagbuhat aron kamo mamahimpit o masangkap nga walay makulang. So, duha ka pulong, hingpit, perfect, and complete, walay kulang. So, he said, perfect and complete, lacking nothing. Mahimpit o wala na makulang, masangkap. Amen. Now, let's go to James chapter 1, verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. So, 12. Bulahan ng tao nga moantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga tinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. So, daghang mga panahon, the Bible mentions the porong-porong, ganti, balos, reward. Adunay reward para sa mga Kristohanon nga matinunanan niya to sa Diyos. See, that's why it is so important that when we are suffering, when we are heavy, we would not cast away our confidence. Tumaw ka na nga importante kayo mga igsoon nga bisan natas kabugat dili nato isalikway ang ato nga pagsalig. Blessed is the man who endures temptation. Sa bulahan ng tao nga diin makalatas sa mga pagsulay. Now, James chapter 5, Santiago Capitulo 5, verse 10, and then verse 11. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Santiago 5:10 ngadto sa 11. Mga igsoon ingon nga panig-inan sa pagantos o pagpailog palandunga ang mga propeta nga nagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. 11. Tanawa, ginahimo ka ang pagpalipay kanila nga nanagpakaantos. Nakadungog kamo may tungod sa pagkamainantoson ni Job o nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo. Unsa gayud ka mapuangoron o ka pagkamakalulu o ka maluluyon sa Ginoo. Now, notice in verse 10, he says mga egson. So he's speaking yato sa balay sa Diyos, sa mga Kristohanon. Mga egson. Tanawa ang mga propeta. Look at the prophets. Kaniato. They spoke diha sa naman sa Ginoo as an example sa pagantos o patience or perseverance. Ngayon diri nga palandungan nato ang mga propeta nga nagasulti tungod sa ngalan sa Ginoo. So, he's letting you know, no matter how close you are to God, there are times of suffering and endurance. So, gipahibalon ta mga igsoon aron masayod ta nga bisan unsa ta ka duol sa Ginoo, do na gyud mga panahon nga diin na mga pag-antos unya kinahanglan tang mulahutay. Bisan si Haring David, he said, my feet almost stumbled. I almost fell.
So bisan siya ring David nagasulti nga diin ang iyang mga tiil hapit kini And mahingdaling as. David said, I would have lost heart. Si David nga diin wala siya mawat-i og diin kasibot siyang kasinggas. He said, I almost gave up. Nga diin dunay panahon nga diin siya nawad-an o din hapit na siya mo huno. Unless I believed that I would see the goodness of God. So nagingon siya nga diin siya nagatuo ug nagatanaw siya sa pagkamaayo sa Ginoo. In your life, you must remain in faith. So diha sa mga kinabuhi kinahanglan daytang magpabilin diha sa pagtuo. Lord, I'm heavy right now. Ani moingon ta Ginoo karon nabug-atan kayo ko. There are things that I don't understand. Adunay mga butang nga din wala nako masabti. But I believe that I will see the goodness of God. Pan ako nagatuo nga din ako nagatanaw sa pagkamaayos Ginoo. See Jeremiah, the prophet Jeremiah. He was called to warn Israel about the coming judgment from Babylon. So si Jeremias siya gitawag aron nga diin pasidan-an ang kining Now, Israel tungod kay sila hapit na nga din maulikon sa Babylon. in Jeremiah 1, God comes to Jeremiah. So diha sa kapitulo 1 sa Jeremias ang Dios niabot ngadto kang And he Jeremias. said, I have called you as a prophet even in your mother's womb. So gihingnan siya nga ako nagatawag kanimo ingon nga propeta o manalagna diha pa ikaw So- sa tagpuangkan sa imong inahan. How many of you, if God came to you personally and told you the purpose for your life, you would have great endurance. You would have great excitement to serve God. Na pila ba kaninyo nga kung ang Dios mo ana sa imong kinabuhi din maingon nga din gitawag kaniya so unsa ka ang imong nga din pagkasibot gayod o paglahutay Now- diha sa Ginoo. Jeremiah begins to speak hard things to the nation of Israel. So kani si Jeremias nagsugod siya og sulti og mga mabugat nga mga butang batok sa nasod sa Israel. There were many lying prophets, Adunay daghan nga mga bakakon nga mga manalagna. and they were telling the nation, Og din sila nagasulti usab sa mga nasod. God will not judge you. Ningon nga ang Dios wala maghukom kanimo. You're the people of God. Kay kamo katawhan man sa You're Dios. the chosen of God. Kamo mga pinili man sa You're the Dios. nation of Israel. Kamo ang nasod sa Israel. But God sent a prophet. Apan ang Dios nagpadala og propeta o And he manalagna. said, Babylon is coming. Nag-ingon nga nagpasidaan nga ang Babylonia nagapadulong. And they will take your children. Og din sila magakuha sa inyong mga anak. And they will take your treasure. Og din kuhaon usab uban ang inyong bahan. Now, uban sa warning, there is hope and love. So diha sa pagpasidaan adunay kini paglao og gugma. Because Jeremiah was calling them to repent. Tungod kay si Jeremias siya gitawag man o di nagapasidaan kanila nga kinahanglan sila maghinulsol. Sama ni Jonas, nakto sa Nineveh. He said, God is going to destroy this place in just a few days. O di sama ni Jonas nga diin ni adto siya sa Ninive ug nagpasidaan ug nagpahibalo nga diin ang Dios laglag ini nga dapita sa pipila na lang kaadlaw. And the people repented. Ug ang mga tawo nagahinulsol. And God did not destroy Nineveh. O mao kadto ang hinungdan nga wala malaglag sa So- dayon ang Ninive. When Jeremiah goes to Israel, Sang si Jeremias nga miadto sa Israel, the people are not willing to receive the word of God. ang mga katawhan dili sila andam nga modawat sa pulong sa Dios. Now, Jeremiah is thrown into the prison. Og miabot ang panahon nga si Jeremias gibilanggo. His feet are in chains. Og ang iyang mga tiil gikadinahan. Grabe kaayo, nagantos siya. Onya, what does Jeremiah say to God? Karon sayang kahimtang unsa man ang iyang gisulti ngadto sa Dios. He said, Lord, I'm not going to speak in your name anymore. Og niana na si Jeremias, dili na gyud ko mulitok sa imong ngalan, di na ko mosulti sa imong ngalan. He's a prophet of God. O sa siya ka manalagna
makusganon siya sa sinugdan pero niabot ang panahon. Ingon siya dili na gyud ko mo sangyaw sa mga ngalan. God spoke to him and said, I called you from the womb. O ang Dios nagpahinomdom nato kang Jeremias nga gitawag kanako didto pa sa taguangkan si mong inahan. But he finds himself so heavy. Pa nakaplagan diha siyang kagalingon nga nabugatan siya pag-ay. He said, I'm not going to speak anymore. O miingon siya nga dili na gyud ko musulti pa. But, sa note verse, Ah, he said, but your words was like a fire in my bones. apan si Jeremias misulti apan ang imong pulong sa mas kalayo nga naa sa kong And kabukugan. he said, I could not hold back the word of God. Og miingon siya dili nako mapugnan ang imong nga pulong. So, even sa dakong mga tao sa Diyos or pinakabalaan, adunay panahon nga kabugat. They want to quit. Ay panahon nga din gusto na sila nga musipog. So, Maundang. so karon unsang situation sa imong kinabuhi? Parehas ba ni Jeremias? Nay kabugat? Gaana. Oh. So God is saying, you have to get back up and endure in the name of Christ. Ang Dios nagingon nga kinahanglan ta nga diin mo barog o mulahutay ta. Now, let's go to Matthew chapter 24. Ang pulong ni Cristo Jesus. Praise God. So Matthew 24, verse 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. 9. Nya ilang kamong itugyan nga ngadto sa mga kasakitan o ipapatay kamo nila o pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. So, Jesus warns the people diha sa katapusan mga adlaw that the world will hate you because of the name of Christ. Ang kalibutan nga dumot kanimo tungod sa ngalan ni Kristo. Pero tanawa, verse 13. So, halihog basa Matthew 24, verse 13. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. But he who endures to the end shall be saved. See, it's not how you start the race, it's how you finish the race. So dili papaigo nga basihanan katong imong pagsugod unsa ka kainit o kadasig apan ang gitan-aw mao ang imong paghuman sa lumba. John chapter 17. Remember, we are in the race of eternal life. So hinumdumi kini nga kinangalumba nato nga gisalmutan alang sa kinabuhing dayon. John 17 is right before the cross. Sa Juan kapitulo 17 sa wala pa siya ilansang sa And krus. Jesus prays to his Father. Og si Ginoong Hesus nagaampo sa iyang amahan. Now, verse 4. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Verse 4. Versikulo 4. Dinhi sa yuta gipasidunggan ang buhak nga imong gitugyan kanako. Kanako ikaw kanako ikaw sanglit na tuman kuman aron akong pagabuhaton. So, Jesus said, I have finished the work that you have given me to do. Sige nang Hesus nagaingon nga ako nga gihuman ang buluhaton nga imong gitugyan kanako. O dito sa cross, naingon si Jesus, natapos na. See, that's the greatest success for your life. Not that your life is easy, but that you can say, I have finished the work that God has given me to do. Di man sayo ning kinabuhian, pero makaingon ta nga diin atong gihuman ang buluhaton nga diin gitugyan sa Dios nganhi kanako. Now,
sa katapusan verse, 2 Corinthians chapter 4. Napamo niya? Oh, glory to God. Amen? Praise God. Importante kaayo mga isang kay aniya nata sa katapusan mga adlaw. So, ningon si Pastor Pablo, adunay kalisod mga panahon diha sa katapusan mga adlaw kay si Jesus mo anhi sa dili dugay. Amen? So, ang yawa na sayod nga si Jesus mo balik soon. It's coming soon. So, ang yawa mo atake ang katawhan sa Dios. So, it's important that we would endure hangtod sa katapusan. Amen? Now, 2 Corinthians 4, verse 8. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Verse 9. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Versikulo 8 sa 2 Korinto 4. Atos 9. Kami ginasakit sa tanang paagi apan wala manghiubos. Nangalibog apan wala kawad-i sa paglaom. Nahiti. Ginalutos apan wala ikapanugyan. Gipamunalan hangtod sa pagkapukan apan wala mangalaglag. Now, Paul was saying, I've been hurt on every side. I've been persecuted. I've been struck down. But guess what? I'm going to endure until the end. Si Pablo nagingon nga sila ginasakit sa bisan unsa nga diin mga paagi. Inadagmalan sila pero usa ka butang lang diin mo is kinahanglan sila nga muluhotay. You know, one of the greatest witnesses to the world is when we remain in faith and hope during the time of our testing. So usa sa dako nga diin pagsaksis kalibutan kanang panahon nga diin kita ning lahutay panahon sa ato ang mga kalisdanan. Sa panahon nga gisulayan ta. How do we endure? Na unsaon man nato sa paglahutay? We look to Christ, tutok ni Jesus. Now look at verse 16. Verse 16. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Amen. Sa versikulo 16, busa kami wala kawan-is kasibot o bisan tuod nagakahugo ang among lawak pagkatao nga makita sa gawas ang among pagkatao sa kinasuluran ginapag-o sa adlaw-adlaw. So, bisan sa gulang or when you get older, imong lawas is perishing. Because natural, it's, you know, your body grows older, but ingon sa Kristohanan, even though the outward man is perishing, but he said, the inward man, sa imong espiritu, your spirit is being renewed day by day. So natural ra mga igsoon, normal ra mga igsoon nga kini atong nga lawas nga diin paingon ngadto sa pagka hamtong, Now, pagka tigulang, pero ginapag-o ang pagkatao nga nasa sulod nato sa matag adlaw. verse 17, you need to memorize and speak in the midst of your trial. Sa versikulo 17 kinahanglan nga atuan siya nga in memorya o gin ato ning igasulti panahon sa taliwala ta naa sa pagsulay. And I saad sa Ginoo. So, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Praise God. Versikulo 17 kay kining magaan ug lumalabay nga kasakit nagaandam alang kanamo sa labihan gayud kadako ug walay katapusang gibugaton sa himaya. He said your light affliction or your small affliction. So naging siya nga diha sa kining gamay lang nga kasakit o kalisdan. Compared to eternity,
kini siya igatandi ngadto sa walay katapusan. Even the greatest trial is a light affliction. Bisan pa ang kinadak-an nga mga pagsulay o problema, kini siya magaan ra kumpara sa kining himaya sa Dios. Because he said it's working for you an eternal weight of glory. Tungod kay ingon siya kini siya nagaandam alang kanamo sa labihan gayod kadako og walay katapusang gibugaton sa himaya. And then verse 18, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ayon diri sa 18, tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Ang mga butang nga dili makita walay katapusan. See, again, it really goes to the vision of your heart. What do you see? Akong sublion nga din kini siya naga pasabot mahitungod sa unsa man ang paglantaw sa imong kining kasing-kasing. Ang sungay nakita. Do you only see the natural world? Kini siya nakita ra ba mao ra ba'y nakita sa imong kasing-kasing ang natural diri sa kalibutan? Or do you see the one who is invisible? O imo bang nakita siya nga diin dili makita? Do you see the eternal things? So imo bang nakita ang walay katapusan nga mga butang? This is how we endure. Mao kini nga kinahanglan nga diin kita mulahutan. When a runner is in the race, Nga kinahanglan nga diin mo ang usa ka magdudula motapos sa lumba. he can see the finish line. Kinahanglan nga iyang makita ang kining daganan. He's able to endure Nga kinahanglan siya nga diin mulahutan. because he knows there is a finish line. Tungod kay siya nakahibaluman nga adunay daganan. Amen? Amen. So, God said, don't look at the temporary, look at the eternal. Ang Dios nagasulti nga ayaw pagtutok o pagtumong sa mga butang nga diin lumalabay ra. Apan itumong ang imuhang kaugalingong paglantaw sa mga butang na walay katapusan o mulungtad. Amen. Sumagay sa maningkita. Let's stand together. The Bible talks about the weight sa kabugaton. And it's possible that there are some today that need to repent for sin, but I really want to focus on that weight in your heart. And so, as we sing today, the Bible tells us, lay aside every weight. So sa mag-aawit ta karon ang Biblia nagasulti naingon siya nga isalikway ang sa may mga nakabukat Now, kanina. God said in Hebrews that Jesus is the author and the finisher of our faith. Ang Dios nagasulti nga si Ginoong Hesus siya ang mag-uugmad o maghingpit sa atong pagtuo. He is the one that will bring you to the finish line. Siya nga diin maghatod kanimo ngadto sa daganan. Amen? Amen. But you have to endure. Jesus said, he that endures to the end will be saved. Si Ginoong Hesus nagaingon nga din siya nga mulakutay hangtod sa katapusan maluwas. So, what is slowing you down in your faith? Naon sa man ang nakapa kining gamay o nakapa hugno sa imong pagtuo. What is stopping the race in your life? Naon sa man ang makapahuno sa lumba diha sa imong kinabuhi. Sala, kabuga, sa bisan mo sa karon, nagampong niya to sa Dios. Ginoo, I want to lay aside my sin, I want to lay aside my weight, because I will endure until the end. Amen. So, itong